At bagamat masama ang panahon, nabigay lubo, but Jesus Christ is our great physician. Amen. So one more clap offering unto the Lord bago po tayo lumako sa word today. Binabati po yung ating tatlong pastor na graduate sa Bible School. Si Pastor Ira, Pastor Eli, at saka si Pastor Ivan. Palapakan natin ang Panginoon. We are so grateful to the Lord sapagkat nung kami nag-meeting ng staff, meeting ng Bible School, isa po sa traditional na ginagawa po ng Bible School ay pumipili ng tatlong best student. So, nag-meeting kami, bawat professor nag-present ng kanilang candidate at binigyan ng background ng testimony yung mga estudyante candidate. Hindi lang sa pag-aaral, kundi yung involvement sa church. So, a testimony. At tuloy ng Panginoon ay napasama ang ating pastor ay. Ano pa natin ang Panginoon? So, congratulations at si Pastor Jason ng GNL ay nakasama din at yung isang pastor na pagsanghan, kalayaan. So, napakabuti ng ating Panginoon. Sabihin natin, God is good. At sila din ay binuhan ng pagkatoo. Binigyan sila ng simple token, mga gifts, at nagkaroon na rin ng cash reward. No? Kaya napakabuti ng ating Diyos sa buhay. So, ngayong umaga ay ating pag-aaralan ang isang napakaganda pangako ng Panginoon. Ang praying and receiving. Everybody pray. Ibig mo ba? Lahat tayo pray. But sometimes, hindi natin ano tayo tumatanggap. Praying is a communication, and ito po ibigay ng Panginoon sa bawat isa. Pero dapat alam ng tao ang kanyang pagtanggap. Nung po ako ay teenager, ay tinuruan ako ng softball o baseball. Ang tatay ko noon ay nasa tingin na rin at siya po ay team na baseball at aking naalala noon, kami ay pumupunta sa kanlupa dahil si Yudo ang isa sa naging sponsor ng softball o baseball. At meron pong ang buhay ng baseball ay nasa pitcher at nasa catcher. Ang limit pag ang pitcher ay bumato, kailangan ang catcher ay marunong sumato. Dahil nasa bilis, yung bang parating pala ang bola, kinukuha mo na. Amen. At napasama sa tinatawag na games ang grupo ng Panginoon sa San Miguel at nakapunta sa amin sa Cruz ang grupo sapagkat may listahan na uso sa Cruz Laguna sa gabi na uso-uso doon nag-invite ng softball player. So napapansin ko yun. Minsan sa amin nagtanghalian yung catcher. Dahil ang pitcher ay Santa Maria, mahusay. Talagang bumato ng bola. Pero sabi ng Santa Maria, yung pitcher, wala akong buhay kung ang aking catcher ay hindi marunong sumagot. Alam niyo sa prayer ay napakahalaga. Ang Diyos ay naghahagi sa atin ng kasagutan sa prayer. Pero ang tanong, marunong ba tayong sumagot ng kasagutan? Amen. Kaya okay na pipray ng message after my Sunday service preaching last Sunday, binigyan ako ng Panginoon, ibinalik ako ng Diyos sa isang napakagandang talata sa Bible. At ito ay makita po natin sa aklat ng Jeremiah 33, verse 2. Ang sabi ng Bible, this is what the Lord says. He who made the heaven and earth, the Lord
who formed it and established it. The Lord, His name, call to me and will answer you and tell you the great unreachable things you do not know. Sa Tagalog, ang napakagandang talata nito ay binigyan po ng ilang spacing. Ang sabi ko, ganito ang sabi ni Yahweh. Halika natin. Ganito ang sabi ni Yahweh sa Kanya. Ako ang lumikha, bubugis. So, ibig sabihin, God, our Creator. Sabihin natin, lumikha. So, ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ang nagbuko sa atin, at ang sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 1, even in the very womb of your mother, I knew you. So, ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos at mula doon sa sinapupunan ng ating magulang, kilala na tayo ng ating Creator. Ano ang kailangan mo sa loob ng sinapupunan? Ano ang kailangan develop sa loob ng sinapupunan? At ano ang gagawin ng Diyos sa paglabas mo sa sinapupunan mo? Kaya ang sabi dito, ako ang lumikha sa iyo, bumugis at nag-ayos na buong daigdig. Wow! At kasi yung daigdig na gagalawan mo. Imagine, mula sa sinapupunan, ang Diyos ang lumikha sa iyo, at siya rin ang nag-ayos ng daigdig na yung lalabasan ang pamumuhayan. So, ibig sabihin, God prepared everything for you and for me. Kaya sabi dito, Yahweh ang aking pangalan. So, ang God, siya yun. Kaya kung sabi ng verse 33, ito po ay ating pag-aaralan. Ang sabi ng verse 33, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. So, lahat ba itinutulog ng panalangin? O meron pa tayong hinihintay? O sino dito ang may hinihintay na panalangin? Nasa naman? Lahat tayo. We need to pray. Pray to God. Ang Diyos naman, dahil siya lumikha sa'yo, inihanda ka na at lahat ng iyong pamumuhay, ang tanong, sasagutin ka niya. Pero minsan, sinagot ka ba na talaga ng Diyos sa prayer ko? O baka naman hindi ko na napapansin, o iba naman ang hinihintay ko? Kasi sabi ng Isaiah 55, verse 9 and 10, His thought is higher than our thought, and His way is higher than our way. So may mga pagkakataon na iba yung ating hinihintay, iba naman ang sagot ng Diyos. Hindi dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang sagot niya, kundi ito ay ayon sa kanyang higit na nakikita siya'y kabubuti mo. Sapagkat mas mataas ang kanyang kaparaanan at pag-iisip kaysa ating kaparaanan at pag-iisip. Hello? Amen. So sabihin mo, sinagot na ba ang prayer mo? Amen. So makikita natin. At sa umaga ito, yan ang ating pag-aaralan. Part of my introduction. Napakahalaga. In my introduction, some people say that the old times religion is dead. And that there is no hope when it comes to the miraculous today. To the miracles today. Yung old religion, ito yung old belief. Hindi na nangyayari ngayon yan. Kasi mayroong old religion theory na nung daw sa Israel lang daw yan. Yung pangako niya ay sa Israel lang. O yung kagalingan ni kung kanoon ng Diyos lang. Makuha po ba ako? Amen. O pagka ang Diyos ay natuwa, ang Diyos ay ito. Yan yung ginawa ng Diyos lang dahil pangako ng Diyos kanina yan. Pero ang tanong ko, sino ba ang Diyos nila at ang Diyos mo? Amen? And that is the sometime problem in the old religion doctrine. Na nilalagay nila ang Diyos ng kahon dahil sa kanilang binanang turo, mga sinaunang aralin, lumang pananampalataya, samantalang ang Diyos ay nagpapakilala sa ating bagong kapanahunan. Na Diyos ay hindi nagbabago.
Kung siya'y gumawa ng himala noon, siya'y gagawa ng himala ngayon. Kung ang Diyos ay nagpakita ng himala noon, ngayon din. Amen? Ako'y nagtatanong sa inyo. Tayo naniniwala, God is the same yesterday, today, and forever. And let us detail. The Old Testament, ang Diyos nagpaula ng mana. Amen? The Old Testament, yesterday, ang Diyos bumati ng dagat. Pagdating today, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa atin. And even sa mga susunod na panahon, mayroong increasing glory ang Panginoon. Ngayon, ako magtatanong, anong gusto nyo? Mamili kayo sa inyong isipan lang. God yesterday, the miracles yesterday, visible, na habang naglalakbay sila po sa sining apoy na haligi at mayroong ulap pagkaaraw, literal, at panahon ng Panginoon sa Kristo, mga disciples, o mga kamahabang bagay na darating na hindi mo kaya sukatin, ang sabi ng Jeremiah. So sa inyong isipan, saan kayo mamimili? Yesterday, today, and the coming years. So maybe pipili kayo. Dahil wow, gusto ko yung unang panahon. Hindi ka rin yun. Pero in my theology, there is no old religion per se. Because, ang ibig sabihin ng religion, your belief per se, ang ating paniniwala, He is the same. Amen? Sabihin natin, He is the same. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So sa ating topic, meron pong 4 na bagay na napakahalaga na ibibigay sa inyo. At ang sabi dito sa akin outline, but I believe that God is still very much God. Sabi ka natin, very much God. Okay, I believe that God is as much God today as He was back in the days of our text. So, dito makikita natin, increasing glory. Amen? Our God is a generous God, right? Amen. He is a much God. Hindi nagbabago. Lumalaki ang pagbiyaya ng Panginoon. So, may 4 na bagay akong ibigay sa amin when we pray and receive. Sabi nga natin, praying and receiving. And gagawin natin tayo mamaya. Una-una, when we pray to God, remind yourself who God is. When you pray, lagi natin tagdadaan yan. Pag ikay mananalangin, remember yourself who God is. Amen? Hello? And when you pray, and when you receive, remind God who you are. Dalawa, ha? Dalawa ito. Kasunod. Remind yourself who God is. Remind God who you are. Amen. Ang laki na pagkakalit na yun. Now, what do you get? The first thing we know, praying and receiving, remind yourself, ipaalala mo sa sarili mo, sino ang Diyos mo. At ikalawa, ipaalala mo sa Diyos kung sino ka naman sa Kanyang harapan. Amen. Number 3, make your petition known. Ay, alam naman ang Diyos lahat. You need to keep Him the details. Kasi baka yung pinag-pray mo, nag-pray ka ng sakyan, wala ka namang garahe. Nako niyo po ba? Amen. Saan mo igagarahe? Doon sa kanto, lumakan ka sa mga truck. O, di ba? So, ang answer prayer, it is accurately, marireceive natin sa sitwasyon na talagang handa ka. Amen. So, marami pa kayo tayo makikita dyan. And number 4,
act in obedience to the Holy Spirit. 4 things. Praying and receiving. Amen? So sabi mo, handa ka ba sumano o tumanggap? So remind God who you are. Remind God who you are. Amen. Kasi bakit? Walang nakakakilala sa Diyos sa iyo. Walang nakakakilala sa iyo kundi ang Diyos. Amen? Nobody can judge, na mag-act of any word for you dahil only God ang Diyos lamang. Kaya may mga pagkakataon na talagang sasabihin mo na, ba't yung prayer niya? Hindi mo alam ang puso niya. Sa pagkakilala mo sa Kanya, mali siya, masama siya, pero hindi doon siya pinitingnan ng Diyos. Amen? Kasi marami unusual things na sasabihin mo, bakit kaya? Pero ang Diyos na. Okay, let us go to our first point. Na napakahalaga. Samahin kita natin dito. The first thing described as a unique Israelite victory. Meron tayong isang passage na babasahin. Another occasion, God has enabled the Israelites to force to be victorious. So, Israel. We love Israel. Amen? So, pag-aaralan natin ang istorya ng Israel today. But here, due to a time to God, when the army of Israel is reduced to the level of expectation. Dumating na sandali na talagang sa kanila paglaban, wala silang magagawa, pero pinagtanggol sila ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi sa kakayanan mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos, kundi kung sino ang Diyos na nakikilala mo. Yan ang Israel. Kaya kayo, kinikira Israel na napakaliit na bansa. Pero, sino ang Diyos ng Israel? Kaya sa ating buhay, sino ang Diyos mo? Kasi, ang sabi ng aklat ng Mateo chapter 6, nasa ng iyong puso, yun. Kung nasa ng iyong kayamanan, na ang iyong puso. In other words, ano ang iyong pinagpapahalagahan o inuuna? Yun ang iyong puso. Amen. Amen po. So let us go to our first point. Remind yourself who God is. In the book of 2 Chronicles, chapter 20, verse 6-7, basahin natin, nanalangin siya o Yahweh, Diyos ng aming ninuno. Sabihin natin, Diyos ng ating ninuno. Napakahalaga niyan upang makilala mo ang nanalangin. At buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa iyo. So, palakpakan mo ang Diyos mo. Palakpakan natin. Remind yourself who God is. Yan ang Diyos na nakilala. At yan ang Diyos ng Israel. Verse 7, O Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga taga-rito upang ibigay ang lupa nito sa bayan ng Israel ng pakailanman. Ginawa niyo yun ayon sa inyong pangako kay Abraham na iyong kaibigan. So related sa Abrahamic covenant. Verse 9, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot, o tagutom, haharap kami sa templo nito upang humingi ng tulong sa iyo, sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa iyo, papakinggan niyo kami, at ililigtas sa panahon ng kagipitan. So makikita natin dito, remind yourself who God is.
First thing we need to remind ourselves, you are the God of our fathers. Sabihin natin, ang Diyos na sinasamba mo ay Diyos ng ating mga ninuno. Sabihin natin, your God, you are the God of our Father. Na-mention dito sa huli, ang napakagandang talata sinabi dito, Abraham. Ayon sa pangako mo kay ang Abraham na iyong kaibigan. So, tanda natin mga kapatid, ang Diyos ay nagpakilala sa atin. Ang Diyos hindi na natiling nakapako. Pero kailangan makilala natin ang Diyos sa lubusan. Kasi, pag habang ikay lumalapit sa Diyos, doon makikita kadakilaan at kalakihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos mo. Nako, yung po ba ako? Pag malayo ka, maliit ang tingin mo. Subukan pumunta sa paliparang aeroplano. Pag malayo ka, sipatin mo ang aeroplano, takot ko na sa daliri mo. Sapagkat napakalayo. Pero pag kayo lumapit sa aeroplano at lumapit ka sa hagdanan, kakapirantod ka sa laki ng aeroplano. Minsan, na-identify natin ang Diyos sa napakaliit na bahagi na sapagkat sinusukat mo na ay napakalayo sa akin. Amen? Kaya habang lumalapit tayo sa Diyos, lumalaki ang Diyos sa atin. Amen? He is your God of heaven. He is our God. He is the God of heaven. Alam naman natin ang prayer ng Mateo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. He is the God of heaven. Siya'y Diyos ng langit. Hindi siya wala sa altar, wala sa pitaka mo, wala sa iyong pendan. Ang Diyos mo, ang tahanan ay langit, ang luklupan ay langit, ang kanyang tuntungan ay ang lupa. Napakalaki ng Diyos mo. Amen. Sabi natin, thank you, God. And number 3, we need to remind who God is. You rule over all the kingdoms of the heaven, the enemy, the hatred. You rule over the kingdom. Kahit maraming lumalaban sa iyo, maraming galit sa iyo, pero God is another one ruler. He is your dependent. He is your helper. He will guide you. Siya yung tagapagtanggol. Amen? Amen? Kaya sabi ng Diyos sa kwento dito sa Biblia, sa aklat ng 2 Chronicle, na napakaganda ay stand still and see the salvation of God. Minsan kasi, pag may nangyayari sa atin, pag tayo nakaargabyado, gusto mo rin pagtanggol sa sarili mo. Pag may naipit kang pangailangan, gusto mo ikaw magsolusyon doon sa kailangan mo. Kaya kahit sa patalim, kakapit ka. Dahil minsan sabi, ang taong nagigipit, sa Mumbai kumakapit. Ano? Amen. Sabi mo, kailan ka nagipit? Kanino ka kumapit? O dapat kung tayo nagigipit, kay Lord kumakapit. Kaya yun ang tanong ni who God is. Remind yourself, who is your God? Amen? Amen po ba? Kaya sabi ng Proverbs 3, I trust in the Lord with all your heart, with all. Walang reservation. With all your heart. Kasi pag sinabing with all, walang envious. Walang reservation. Kasi pag nagkaroon tayo ng counting doubt, reservation, yun ang papasukan ng doubt, yun ang papasukan ng fear, mag-aalinlangan ka, at doon lilit na ang pagkakilala mo sa Diyos. Hindi ka na magtitiwala sa Kanya. Nakuha mo ba ako? Amen.
So my question is, remind yourself who your God is. He is the God of heaven. He is your Father, the God. You rule over the kingdom of the heaven, the enemy. You have all power and might. Siya yung may kapangyarihan. Kasi physically, hindi mo kilala kalaban mo. Meron tayong kalaban hindi natin alam. Kasi sabi ng Bible itself, your enemy is not flesh and blood. Your enemy is the spirit or principalities of the air or wicked way in high places. So, sino tataan sa kanya? Kundi ang Diyos si Pika. Kaya every morning, you need to recognize, you need to remind yourself who God is. Lord, you are my God. Ikaw ang Diyos ko. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga. Over your employment, lahat ng araw-araw na kailangan mo sa buhay, remind yourself, ikaw ang aking Diyos. Amen? Alam mo naman ako, ito. Dinapa, 4 na oras akong nakaupo sa dialysis center. Yung nakaraan niya, ubuhan na yung makakapit ko. Amen? Amen? Tapos, pinagkukwento pa. No? Ako nakangiti lang. Sabi ko doon sa head nurse, sinausap ko. Kaya ako na mag-share ako ng 30 minutes after my dialysis kasi magiging maingay din ko. Magsasalita ako. Hindi po natin permission po. Kasi sinisira ko yung mga nurse. Alam niyo, nag-nurse ako din sa nurse. Nasabi niya, sa lahat po ng pasyente na ito, kayo ay masaya. Tapos okay lang pakilala, Pastor. Bay, umala ka daw. Pastor, pati ko ka na. Ang classmate na. So alam niyo kasi, hindi mo naman kaya sinusunod yung nangyayari. Lalo ka maapektuhan. Ibigay mo sa Diyos, hindi mo kaya. Dahil ang Diyos ang may langit na makapangyarihan sa lahat. Kaya minsan tayo na-apektuhan ng mga bagay saan ba nangyayari. Pera, kalusugan, one-building country, kinekeri mo. Nalimutan mo. Remind yourself who God is. Lagi mo sasabihin ng Diyos. Kasi naisipin mo wala. Amen? Ay kada dialysis, 2,000 na lang ng pesos ko, ilan mo sa iyo? Naku, mo ba ako? Pero hindi ko naisip yun. Bahala Kristo. Sila kausap, kung sino kausapin ko. Pero kung nakutuwa sa Diyos, sapagkat the first thing I know, when you pray and receive it, sinagot na ako ng Diyos. Iba na kaparaan ng Diyos ang pagsagot. Minsan kasi, ang prayer answer ay sasagutin ka ng Diyos kung sa gusto mo. Pero sinagot ka na pala ng Diyos, ayaw mo nang tanggapin. Na yun mas maganda para sa iyo. Kaya always remind yourself who your God is. He is the creator of heaven and earth. You have all power and might. Sa iyo may kapangyarihan. Amen? Sa iyo may kapangyarihan. Kaya sabi ko, bukod-demonyo ang kaaway. Sapagkat, lalo magkakaroon ng oras sa Word of God, sa meditation. Amen? Amen po. Kaya napakahalaga, remind yourself. Minsan kasi, yun ang kulang. Laging paalala sa sarili. Kasi di ba mayroon kasabihan, ang taong nakalilimot ay ano? Paalalahan mo. Ang isang paalala, gamot sa taong nakalilimot. Sabi mo, get mo. Alalahanan mo, Diyos. Remind yourself
Remind yourself, oo nga naman, ikaw naman talaga ang Diyos sa buhay. Kontrolado mo ang kapangyarihan. Nakawin niyo? Natuwa ako sa exorcism pastor Ivan sa Princess Clinic eh. Noong nagkakasharing kami siya, nagdadrive sa akin. Iba yung revelation sa kanya, iba yung revelation sa akin. Ang revelation sa akin ng Diyos ito. Kasi lumapit po kasi yung government official sa grupo ng Panginoon sa Kristo at pinagbabayad ng tax. At ang sabi ng Panginoon ay kailangan tayo magbigay kay Cesar, bigay sa Diyos, kay Cesar, kay Cesar. Pero wala naman silang hawak. Pero ito solusyon ng Panginoon. Ang sabi ng Jesus kay Pedro, kumuha ka ng kawin. O pinag-uusapan na pera eh. Kumuha ka ng pamilya. O yes. O sige, pumunta ka doon sa Sapa. Mamingwit ka. Yung unang mamingwit mong isda, buksan mo ang bibig. Imagine. O makapangyarihan ng Diyos. Hindi pitaka pinabuo kay Pedro. Common sense, ba't kaya naman ako mamingwit eh, babayad ka rin ng tax. Pero kapag ng Diyos, iba't sagot. Dapat sana, o ikaw mag-negosyo, kaya ikaw makabayad. O kaya naman, mamutang ka, o kaya baka ikaw hindi tatabi. Eh, sabi ni Jesus kay Pedro, pumunta ka sa Sapa, mamingwit ka. So kasi alam niyo, ang sagot ng Diyos, yung supernatural na hindi mo maunawaan. Na mag-glorify ang Diyos, na hindi kaya gawin ng tao, kaya gawin ng Diyos. Ay nangawin nga si Pedro, pagkawin ni isda. Siguro si Pedro, out of obedience, may aring laran. Ano kaya connection ng kawin sa isda? Ay magbabayad kami ng tax. So, pwede ka umubay naman dahil kilala ni Pedro kung sino nagsasalita. Kasi sabi sa mga chapter 5, nung inutusan si Pedro na punta sa laot, ang sabi ni Pedro, dahil sinabi mo, pupunta ako sa laot, ihuhulog mo ng bangko. O dito naman, dahil sinabi mo, mangangawin ako. Walang kwenta sa akin kung hindi lambak o kawin. Kasi sa lambak marami. Pagkawin, isa lang. Ang mahalaga, may Diyos na malaki na sasagot ng pangailangan mo. Amen. Nung binuksan nung nangat ni Pedro ng panguli, binuksan ng isda, abay bibila. Ang tanong, saan galing? Huwag mo itanong. May Amen? Remind yourself who God is. He's a mighty God. Sabihin natin, kaya mo ba unawain mo? Na. Basta sabihin mo, Lord, ikaw ang Diyos ko, makapangyarihan ka sa lahat. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Number 5, remind yourself who God is. No enemy can withstand you. Walang kaaway na gagapit sa Diyos. Tandaan natin yan. Walang kaaway. Number 6, you are God. 7, you drop the Canaanite before Israel. 8, you gave their land to the seed of Abraham. Yung pinangako ng Diyos ay ginawa ng Diyos ang pangako. Kaya sabihin ko, seed of Abraham. Tayo ay bahagi ng binhi ni Abraham. Kaya yung pangako ng Diyos sa ating ninunong Abraham, ito'y dumadaloy sa iyo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Amen? So, palapakan natin ang ating Panginoon. Sa Ama, sa Panginoon. And another, you are the God who hear us in our time of famine and pestilence. Siya ang Diyos na nakikinig sa oras ng ating kapahamakan, sumpa, o kagutuman. He is our God. And the last one, you are the God who hears us and helps us. Sabihin mo, walang tutulong kundi ang Diyos. Siya yung Diyos na tutulong. Napakahal. No. So, Roman number 2, remind God who you are. Ako sa tayo, remind yourself who God is. Ito naman, remind God, okay? Amen? Remind God
who you are. Palalaman mo sa Diyos kung sino ka. Okay, ano ba yan? Tingnan natin. Ano sabi ng Bible sa 2 Chronicles 20:12? Part of reminding our God who we are. Ano sabi ng verse 12? Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan mo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa iyo lamang kami umaasa. Ang ibig sabihin ito, remind God who you are. We are limited one. Huwag mo kakayanin, kaya ka magbibigay. Amen po ba? Amen po ba? Pag hindi mo kaya, give to the Lord. At minsan naman, nagkalakas-lakasan tayo. Ngayon, paglakas-lakasan. Amen? Kasi kasabi ng lakas-lakasan, galing-galingan. Amen? Amen? Kaya napakalaga yung maging tunay. Sabi mo, tunay. Sabi mo, maging tunay ka. Hindi tayo exaggerated Christian. Kaya sabi nga ni Kuya Philip sa akin Jimmy, hindi ka bakal. Ikaw ay clay. Huwag mo alam, di ba? Mapatay na siya, ayaw na, babalitan niyo ba? Kahit ayaw mo mapatay na. Kaya sabi sa akin ng mentor ko, huwag mo kaya ng isang bagay. Hindi kay steel, kundi kay clay. Ang ibig silang clay, nilililog ka ng Diyos. Amen? Hinuhubog ka ng Diyos ayon sa kanyang naisin sa iyo. Amen? So, ano ang ibig sabihin nito? So, remind God who you are, we have been obedient to you. Sabihin namin sa kanya, Lord, ako naman iparasunod sa iyo. Amen? Amen po ba? So, kung papaalala sa iyo ng Diyos yun, ano sasabihin ng Diyos? Oo nga anak, tigas sa ulo mo. Gawin mo ba? Remind God who you are. And the first thing we need to remind God, you are obedient child of God. Ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kaya ano sabi ng verse 10 ng 2 Chronicles 20? You will not let Israel in vain speak. Ano? Kaya napakahalaga yung pagsunod sa Diyos. Kasi ang Diyos, kilala tayo bilang anak na masunod. Amen? Kilala. O magulang na eh. Hindi na walang na tinatawag ang magulang, pero may mga anak na alam ng magulang kung paano mag-respond sa kanilang anak. Amen? Alam yun. You're very obedient. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos pag kayo umiiyak, wala ka na magagawa kung pinutubala sa kanya. Alam ng Diyos yun. Kaya kailangan sa sarili natin, ipaalala mo sa Diyos yung bagay niyo. Lord, we have been obedient to you. Amen? Ako po ay susunod sa iyo. Second, we are in the great need. Hindi kakulangan ng pananampalataya ang aminin mo sa Diyos na ikaw ay may pangailangan. Hindi kakulangan ng pananampalataya yun. Yun ay pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos at pag-amin sa hindi mo kayang gawin na kailangan mo ang Diyos sa bawat sandali ng buhay. Kita niyo yung kasaysayan sa John chapter 5, yung isang lupo na kailangan ng kagalingan for more than 30 years na siyang lupo, doon siya umaasa doon sa pool of Siloam na taon-taon may bumababang anghel upang kalawkawin ang pool at kung sino yung unang uso, gagaling. Pero wala siyang magawa. Hindi siya makapunta roon. Walang mag-aakay sa kanya. Walang tumulong sa kanya. Dahil lahat nangangailangan. Pero, the
Kristo. Nung lumalakad si Jesus, nakita niya yung grupo. At sabi niya, hindi ko na kailangan mo. Pumunta sa swimming pool, sa pool. Ito na ako. Hindi ang hell ang bumaba. Ako na mismo ang papagaling sa iyo. Tumayo ka. So makikita natin ito. During our great need, hindi nang tulong ng tao, si God ang lalapit sa iyo at susolusyon sa kailangan mo. Nakon po ba? Kasi, tingin ng isang tao na tulungan ka ng kapwa. Hindi naman sila matukulang at naandyan sila. Pero, remind God who you are. I am a servant of God. I am children. I am your son. I am obedient to you. And I am great need about this. At ang Diyos kikilos. So, remind God. Ipaalala mo sa kanila natin. Hindi dahil ako sila kami. Hindi na yung manalangin si Moses. Hindi kami pupunta doon kung hindi ka kami kasama. Ayaw namin ang anghel mula magsasama sa amin. Ikaw mismo. Bakit? Ba't ganun manalangin si Moses? Because Moses reminded God who He is. Ipinapaalala lang ni Moses sa Diyos kung sino siya. Ako ay lingkod mo, ako ay anak mo. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinamahan siya ng haligi apoy pagkagabi, haligi ulam pagkaumaga. Amen? Nagsawa sa skyplate sa pinapal. Pinata ng Diyos ng puno. Nauhaw, pinainom sa disyerto. Sapagkat pag ikaw ay dumating sa sobrang pangailangan mo, kahit walang ulan, magpapaulan sa iyo. Mga imposibleng bagay, hindi sa iyo. Because you remind God who you are. Amen. Kaya una, remind yourself who God is. Ipaalala mo sa sarili mo, sino ba talaga ang Diyos mo? Ang Diyos mo baka nakapako. Ang Diyos mo baka nasa altar pa rin. Ang Diyos mo ay nasa langit. Amen? Amen. Ano sabi ng awit 150? Verse 1. Ang Diyos namin ay nasa langit, ang kanyang gawin ay yung ibig. Ang Diyos niyo ay narito, may mata, hindi nakakakita. May kamay, hindi nakagagalaw. May paa, hindi nakalalakad. Pero ang aking Diyos ay nasa langit, buhay na Diyos. Kaya, in your great need, remind God who God is, who you are. Amen? Amen. The past 2 months, grabe na pagdaanan namin ni Macy's. Kaya nabuo ko ang teaching na ito. I always stand in the front of God, doon sa upo ako sa kwarto, and pray to the Lord. And praise God, God sustained me, my strength, and everything. Because I know who is my God. And I always reminding God who me, who she was. Amen? Amen. So lagi na tayo sasabihin ko. Letter C is a point number 2. We are dependent upon you. Our eyes are upon you. Sa Diyos tayo maasa. Amen? Alam niyo, isang napakagandang ilustrasyon na pag-asa sa Diyos, yung mga byuda, mayroong special part kayo sa Diyos. Hindi kayo mabayaan. Bumabata pa nga kayo. Amen. Praise God.
The second one is depende, yung kaya mo, wala kang kayang gawin. Yung talaga sinod lang. No? Yun ang isang bagay na ipaalala mo sa Diyos. Lord, hindi naman dahil ako ay, ano tawag ko? Ano tawag sa Tagalog? Ikaw na nais mo, reklamo hindi yung tawag. Na Lord, kaya di ba ako nag-resign, di ba ako tinalikuran ito, di ba hindi ko ginawa ito para masusunod sa'yo? O sa Tagalog, nababaoy. Tama ba ako? Hindi na pambabaoy yun. Ang ibig sabihin, pinakikita mo ka sa Diyos na kayo dependent sa Kanya. Amen? Hindi talaga siya nakaasahan mo, wala rin. Magamat meron yung nakapanin mo. Pero, we need to remember God, the Lord depends. Ikaw lang. Kaya bakit ano si Elijah? Nung tinuruan ng Diyos, nung unang panahon ng bansang yun, sino nag-sustain kay Elijah? Nagpapadala ang Diyos ng uwak. May dalang tinapay. Amen? Kada umaga, may uwak. So sa ating great big at ikay dependent sa Kanya, maraming uwak na puti ang ipapadala ang Diyos sa'yo. Amen. Maraming resources. Kaya, always remind God who you are. Lord, amen? Yung mga anak ko, Lord, di ba dito, sumasayo sa'yo, di ba itong anak ko dito, inihatid ko sa'yo. Lagi mo paalala. Amen? Kaya ang Diyos, lahat kayo mga anak mo, na may magandang kalusugan. Amen? Yun na ang blessing ng Lord. At kung kumitin mo o na, ano? Pangako naman ng Panginoon din. No one will be able to stand against you because I am with you. Kaya yan ang pangako ng ating Panginoon. And last one, we will wait in faith. Yan yung sa point number 2. Na remind God who you are, you will wait in faith. Naghihintay ka sa pananampalataya. Katulad kay Sir Alwin, na tinestify niya. Yung faith lang yan. At bilhin niya na, after kay nagkakaroon-isip na gano'n, kung susunod na pagtawag sa'yo, hide ka ng government. Kasi siya yung Diyos na pinagtiwalaan. Amen. Kasi your faith, save you. Kita niyo si Abraham sa Hebrews chapter 11, sa Genesis chapter 12, na hindi niya alam ang kanyang pupuntahan, pero siya inobey. Because of his faith, leave your country. Lahat ng mga mo, sumunod ka sa akin. At ikay magiging pagpapala. At ang sino mo magpapala sa iyo ay pagpapalain mo. And that is according to your faith. Kaya yung sukat ng ating pananampalataya, pinakikilan lang ng Diyos. Pag pinadala sa apoy ng pagsubok, kikilan ang pananampalataya. At sa pagkilang nito, doon nahahaya kung sino ka sa harapan ng Diyos sa buhay. Amen? Kaya pabuhay yung mga Diyos, shine more, Lord, shine. Amen? Let your name be glorified. Magningning pa, Panginoon, ang iyong kalawalakihan. Kasi may nangyari sa John chapter 9, yung bata ay bilang. Kinakos pa at pinikriticize pa. Sino may kasalanan, yung magulang o ito? Ba't yan yung pinanganak na ulat? Pero sabi ng Panginoon, hindi, hinayaan ng Diyos ito upang mahayag ang kanyang kalwalhatian. Alam niyo sa pinagdadaanan natin, ano man sandali at sitwasyon, nahayag namin ang kalwalhatian na ang Diyos ay buhay sa iyo. Amen? Palapakan natin ang anak Panginoon. Number 3, make a prediction. Praying,
receive it. Make your petition known. Dito makikita natin sa verse 11 and 12, Lord, your possession is in danger. So, ibig sabihin, napakahalaga to put your prayer request ulitin. Lord, your possession is danger. Kaya, napakahalaga na maunawaan natin ano ba talaga kailangan mo. The great possession we have is yourself. The great treasure we need to maintain and to take care is yourself, your prayer. You are and we are the great possession of our God. Ayaw ng Diyos na ikimapahawak. And that is the Lord possession. Amen. Kaya ako sandali, Lord, ito po. Write the details of your prayer. Napakahalaga. Our future is doubtful without your intervention. Tingnan mo kung ano yun. Make your petition. Lord, my future, your great possession. Napakahalaga. And judge our enemy. Put our enemy in their place. Kasi talagang magagapi sila eh. Pero sabi ng Diyos sa 2 Chronicle 14, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukop kay Jezreel, na anak ni Zacarias, apo siya ni Benanias na anak ni Jael, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo, ng mga taga-Juda, sa Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot, ni masiraan ng loob, dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Sabihin natin, great possession. Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Amen? No need to fight. Be still and know that I am God. And last one. Napakaganda dito. In our meditation, number 4, as I close, act in obedience to the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo is our great help. Kaya ang sabi sa mga disciple, do not leave Jerusalem. Wait upon who help you. Ito ay tinulong ng Diyos sa mga disipulo. Huwag kayong aalis. Kasi nung pagkakataon yun, ang Panginoon sa Kristo nag-ascend glory to heaven. At ipinangako ng Panginoon ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, huwag kayong aalis. Hintayin niyo ang tutulong sa inyo. In our generation, today, our enemy is not blood of flesh, but the spirit of the enemy. Hindi natin kaya pagtagumpayan. Pero dahil sa atong Espiritu, na nagbibigay ng lakas, mapagtatagumpayan. Amen? Always acknowledge. Act in obedience to the Holy Spirit. Kaya ano sabi dito sa palatang ito, sa verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban, manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita niyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya, hindi kayo dapat matakot kung nasiraan nyo. Harapin niyo sila bukas, sapagkat si Yahweh ang kasama. Tayo dito. Let us declare the goodness of God. Pray and receive it. Ang Diyos ay nangako na napakalaga. The Spirit guide us.
in our everyday life. Ano ba ang sitwasyon na meron tayo? Ask the Holy Spirit. Look at the Spirit message. Ang Diyos ay nauunang sa atin. Let us pray. Let us worship God. Oh, yes. Praise you, Lord. Glorify your name. Give us divine instruction to pray and receive. Sumunod po lang sa ating panalangin. Ama namin Banal, salamat sa pribilehiyo na kami lumapit sa iyo at tinutugon mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Sa iyo po namin inihandog ang aming buhay. Pinagkakatiwala ang aming araw-araw na paglakad pamumuhay. Inihandog namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Patuloy natin sa bahay ng Panginoon. In our worship, let us declare Jesus. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Let's declare. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable.
Thank you.